kinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ang unang linggo ng Adbyento. Ang mamumunan sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Gerard Reyes. Magsitayo po natin. Paghahanda at pagbabantay ang ating Advent Week. Ngayon po sa Ebanghelyo ating pakinggan ang tungkol sa paghahanda ito. Ang panawagan, magbantay tayo. At ang aral, ang pagbabantay ay pagbabagong buhay na pamalagian at habang buhay. Upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo ito, ating dunitiin ating mga pagkukulang at pagkakasala upang iyan ang pagkakaroon. Panginoong Hesus, inaaliyahan mo kaming maging mapagbantay, ngunit malimit kaming umasal sa animoy di kadapat dumating kailanman.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Isus, kumakatok ka sa aming mga puso, humihiling na patuloyin, ngunit kung minsan kami nagbibingi-bingihan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Isus, ginaganyak mo kaming pansinin ang mga pangangailangan ng aming kapwa, ngunit nagkukunwari kaming hindi nakakakita. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan kami ay makapisan sa iyong paghaharian. Lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa, amang aasahan. Tanging ikaw lamang, iyong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw at ang mga bundok, kapag nakita ka'y magsisip-angatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at mga tuntunin ang inuunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama buhat pa noong una. Ang lahat sa amin pamang nagkasala, ang aming katulad kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit namin, mga dahong lagas, sa simoy ng hangin, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingi. Kaya naman dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwag at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito ay muling pagyamanin at iyong iligtas.
Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong pagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanan ng ipinangaral ng tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, ano pa't hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo, ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-iingat kayo at maging handa.
Sapagkat hindi nyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinapapahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan niya ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang ulo ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, o di kaya'y sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating, ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Nalagawin ka namin ang Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Papalapit na ang Pasko, kaya tayo ngayon ay nakapasok na sa panahon ng Adbyento. Mahabang panahon ng paghahanda. Ngunit, huwag ka ilang tulog lang. Magugulat kang Pasko na. Mabilis ang panahon at mabilis din ang ating buhay. Kahit paanong edad natin, hindi natin malalaman kung kailan tayo haharap sa Panginoon. At yun ngayon yung paanyaya, magbantay. Kasi ang Adbyento, paghihintay at paghahanda. Hindi mo pag sinabi kasi natin paghihintay, parang nakatenga ka lang dyan, no? Ikaw ay wala nang kailangan gawin. Wala lang, mag-abang ka lang. Hindi. Ang paghihintay ng Adbyento ay paghahanda. At ang ibig sabihin na naghahanda, patuloy na nagbabantay. Ano na ba ang ibig sabihin ng pagbabantay? Ang pagbabantay, hindi naman pagpupuyat. Halimbawa lamang yung ginawa dito ni Kristo na siyang trabaho ng isang bantay pinto. Hindi naman tayo bantay pinto. Tayo ay mga Kristiyano. At ang pagbabantay na hinihiling sa atin ay patuloy na pagbabagong buhay. Kaya yan ang Adbyento. Ang Adbyento, hindi lang naman hanggang Disyembre. Ang buong buhay ng bawat isa sa atin bilang biniyagang Katolikong Kristiyano ay Adbyento. Habang buhay tayo maghihintay at maghahanda. Hindi ba? Ano naman ang ibig sabihin ng pagbabagong buhay? Hindi naman nakakahulugan na, isang ganun lang, okay na ako, Father. Naranasan ko na po ang conversion. Sigurado ako tuloy-tuloy na ito. Tingnan natin. Pero hindi mo pwedeng masabi na hindi ka madadapa. At yan ang tamang pagbabantay. Madadapa ka. Babangon ka ulit. Magkakasala ka. Madadapa ka. Babangon ka ulit upang humingi ng awa at kapatawaran. Paulit-ulit. Alam niyo, may mga nagsasabi, Father, parang ayoko nang sumimba at parang ititigil ko na rin ang aking pangungumpisal. Sabi ko, bakit naman? Lilipat ka na ba ng reliyon? Hindi naman po, Father. Kaya lang, suyang-suya na po ako dahil yun at yun na lang ang kasalanan na aking nagagawa. Ikukumpisal ko, mamaya gagawin ko na naman. At ikukumpisal na naman muli. Father, sa edad ko pong ito, ilang taon, ilang dekada ko nang ginagawa yan. Wala yatang nangyayari. Ito ang kasagutan. Kaya tinatag ni Kristo ang simbahan para yan sa makasalanan. Kung tayo wala ng kasalanan, hindi natin kailangan ang simbahan. Kaya dapat, ikaw, paulit-ulit na nadadapa sa pagkakasala, paulit-ulit ka rin nababangon
upang humingi ng awa. Ganyan magmahal ang Diyos. Ibibigay niya sa atin lahat ng oportunidad na magbagong buhay. Dapat paulit-ulit. At kung nagawa mo yan ng paulit-ulit, na ikay babangon, ang hinahangad mong langit ay iyong mga kamit. Pero tandaan, ang pagbabantay ay pagbabagong buhay na pamalagian at habang buhay. Amen. Magsitayo. Dumulog tayo sa Panginoon ng buong pananalig at pagmimiting tanggapin siya sa ating buhay. Sama-sama tayong manalangin pagkatapos ng bawat petisyon. Ito din natin, halina, Panginoong Hesus, at iligtas mo kami. Halina, Panginoong Hesus, at iligtas mo kami. Para sa buong pamayanang Kristiyano, nawa ito'y maging maningning na halimbawa ng tapat na hadaang sumunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus, at iligtas mo kami. Para sa Santo Papa, ating Obispo at Kaparian, nawa matagpuan nila sa atin ang kasiyahang kanilang inaasahan habang pinagsisikapan nilang higit tayong mailapit sa Diyos. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus, at iligtas mo kami. Para sa nahihirapang maglaan ng panahon sa mga bagay na espiritual, nawa maiayos nila ang kanilang mga pinahahalagahan sa pag-uukol sa Diyos ng pangunahing puwang at panahon sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus, at iligtas mo kami. Para sa mga may karamdamang wala ng lunas at malapit ng mamatay,
Nawa maihanda sila ng Adbyentong ito para sa kanilang mahalagang pakikipagtagpo sa dakilang buko. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus, at iligtas mo kami. Para sa mga di pa naaabot ng liwanag ng Ebanghelyo, nawa matanggap nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus, at iligtas mo kami. Para sa ating lahat, nawa tayo'y mangabag para pakainin ang mga nagugutom, damitan ang mga hubad, silungan ang mga walang tahanan, at tulungan ang ating mga mahihirap na kapatid. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus, at iligtas mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating pansarili, mga kaibigan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus, at iligtas mo kami. Panginoon namin mapagmahal at maawain, tulungan po kami na magbantay habang buhay sa aming pagbabagong buhay upang aming mapakinabangan ang kinaloob mong kaligtasan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Oh
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pagkahari ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon itong paghahain sa iyo ang Panginoon sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang ulang. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Pagdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan. Lahat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at iwa. itinaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ng balang para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang huling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan namin lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng kanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaluwag na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kain. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo may ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po tayo. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at kay Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hiblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagpipili ng mga napagkagaling na turo at utos ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Magkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Dumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Mangbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa
Ito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag sa kanyang ibig. Panginoon, hindi ako dapat makatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling ako. Upang mapadaming natin ang kaayusan sa banal at pagkakinahan, ipinatutupad po natin ang kanyang simula unang nanay na upuan hanggang sa kahulugan. May mga assurance po na gagabay sa atin. Maraming salamat.
iyo ang aming bansa, samantalang naghahanda kami sa pagdalaw ni Papa Francisco. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, basbasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Upang kami ay maging matapat sa Santo Papa, ang kinatawan ni Kristo sa lupa. Upang kami manabik na makatagpo at makarinig si Papa Francisco. Upang kami ay maging mapagmalasakit sa mga dukha at nangangailangan. Upang kami ay maging maawain sa mga mahihina at nawawala. Upang kami ay maging mapagpakumbaba na ikumpisan ang aming mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Upang kami ay malinis at mataimtim na tumanggap ng banal na komunyon. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, kaming lahat ay iyong mga anak. Gawin mo kaming bansang mahabagin at mapagmalasakit na nananabik. Makatagpo si Papa Francisco. Gawin mo kaming bansa ng mga banal at bayani sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Lahat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hindi pa niya nahalata ang kulay na ginagamit natin ngayong Advento, kaparehas din ng sa Kwaresma o Lent. Yan kasi ay paghahanda. At ang paghahanda, hindi panandalian, kundi habang buhay. At ang pagbabanday, ang ibig sabihin, pagpapagong buhay. At sino ang binabantayan natin? Hindi lang yung kabuhan natin. Mas mahalaga bantayan natin ang ating sarili natin. Madadapa, babangon, madadapa, babangon. Paulit-ulit upang iyong makamit ang hinahangad mong langit. Tandaan po natin, ang pagpapantay ay pagpapagong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magsigyubo kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Nawa sa tulong ng Panginoon, lagi ninyong mabatid ang pangangailangan sa Kanyang mapagligtas na pamamalagi sa inyong buhay. Amen. Iligtas niyo nawa kayo sa lahat ng masama sa buong panahon ng Advento ito at habang buhay. Amen. Nawa ihanda niya kayong lagi para sa pagsalubong sa Kanya anumang oras ng buong pananalig at pag-ibig. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ay pagdiwan na natin ang banal na Eucharistia, pumayo kayo sa pag-ibig at pagmamahal ng mumuling na buhay na Jesucristo. Salamat sa Diyos.